Mga kababayan, mga katambay, kamusta po lahat? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin itong issue po ng ating mga kababayang OFW mga kababayan na inaresto po sa Qatar. 17 po ito mga katambay. At meron pong komento rito ang isang PCO Undersecretary Atty. Claire Castro na isa rin pong vlogger. Ito po, komentuhan po natin ang vlog po ni Atty. Claire na isa pong Undersecretary Yusek ng PCO mga tambay. Komentuhan po natin ang issue po ng ating mga kababayang OFW. Natin mga ka-clear ha, punta natin ang topic. Okay, wait Okay, may disclaimer po tayo. Ito'y sariling pananaw lang mga ka-clear ha. Sariling pananaw. Ay, wait, mali. Saan ba yun? Ayun. Ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang Embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Yun na, mga ka-clear. Okay, so, basahin natin to ha, kasi meron na pong pahayag ang DFA. Okay? 17 Filipinos in Qatar under investigation over political protest. That's March 29. Okay? 7:43 p.m. Anong sagot? Ito nga, di ba? Dahil dito, instead na hindi na sana sila dagdag. Hindi na sila dagdag, nagdamaging issue para sa Pilipinas, na tahimik, di ba? Ang relasyon ng mga OFW sa Qatar, dumagdag. Ba? So, another pag-iisipan, another effort, diba? Mula sa gobyerno ang dapat gawin. Yun eh. May this serve as a stern warning and reminder for other DDS supporters that different countries have different laws and culture. They cannot expect other race or the host country to adjust for them. Yeah, dapat alam nila yun. Okay, sabi ni DFA Yusek Eduardo Jose de Vega sa isang interview, no? Sa Radyo Pilipinas, 17 nga daw po na OFW ang iniimbestigahan ngayon dahil sa kanilang political activities. Okay, sana, maliban siyempre sa gobyerno, mga clear, makita naman natin ang tulong ng gobyerno agad-agad. Pero sana yung kanilang ipinaglalaban dito, ipaglaban din sila. Diba? Ipaglaban din sila. Kung yung iba pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17, sabi dito, kung yung iba pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17 na iniimbestigahan ngayon, baka mapikon ang mga Qatari sabihin na, ganun pala, i-deport na namin kayo. Hirap, di ba? Yung iba, 17 lang to mga ka-clear. Baka madama yung iba. Di ba? Baka madama yung iba. Mga kababayan na alam naming may karapatan kayo sa Pilipinas, sabi. Iba-iba po ang panig natin sa politika. Pero pag nasa Qatar, hindi pwede Hindi ito US na pwedeng sumali sa political rallies. Di ba? Yan. Na-detain. Ano mangyayari sa pamilya nyo dyan? Paano yan? Kung na-detain kayo, wala kayong kikitain, ano mangyayari doon sa mga employers nyo? Diba mga ka-clear? May pinaglalaban kayo, may kulay kayo, berde kulay nyo. Paano yung pamilya nyo? Diba? Nakita niyo po mga tambay yung sagot po ng isang vlogger na abogado nanunungkulan sa gobyerno bilang Yusek ng PCO. Ganun po ba ang tamang sagot
Komento ko po mga tambay. Ganun po ba ang tamang sagot ng isang abogado? Yung po ba ang punot dulo? Nagwelga lang po ba yon dahil sa kulay, berde? Mga kababayan, ganun po ba? Ano po ba ang ginagawa ng pamahalaan natin? Kaya nadismaya po ang mga OFW. Sige nga, attorney, maganda po ba ang sinimulan, panunungkulan po ng binagoongang Pilipinas ng 3 taon para ang mga Pilipino, ang mga OFW, madismaya sa ating bansa, sa ating gobyerno, lalong-lalo po sa binagoongang Pilipinas? Sige nga po, attorney, ipaliwanag niyo po nga po sa amin, ano po ang magaganda na ginawa po ng pamahalaan? Ano-ano po yon maliban po sa puro kulay na sinasabi nyo, pamumulitika? At sinisisi pa po ninyo ang ginawa ng mga OFW. Kaya po nila nagawa yon dahil dismayado po sila. Dismayado po sa pagpapatakbo po. Dahil hindi po nila naranasan yan nung panahon po ang Pangulo ay ang dating Pangulong Duterte. Never nilang naranasan ang madismaya sa gobyerno. Never na dismaya ang mga OFW sa gobyerno po ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po, ano po ang nakikita ng mga Pilipino, lalong-lalo ang mga OFW? Laganap na korupsyon. Mismo ang Vice President, nakita niya ng 3 taon. Ang dating Pangulong Duterte, nakita niya ng 3 taon kung paano nyo ginawa. Paano ginawa ng gobyerno ng binagoongang Pilipinas ang pag-iistapa po sa pera ng bayan. Walang mga malalaking proyekto. Puro issue ng korupsyon. At nakita rin po ng OFW yung ginawa nyo po, yung ginawa ng ating gobyerno. Kung paano po nila ipolitika, demolition job ang isang dating Pangulo na naglingkod ng maayos ng 6 na taon para sa seguridad ng mga OFW at ng mga Pilipino, lalo-lalo na sa laganap na droga sa ating bansa, krimen at kasama pa mga terorista. CPP, NPA, NDF. Pinaglaban ng 6 na taon. Ano lang ang ginawa ng isang Pangulo natin ngayon? Ipagkalulo mo? Ipamigay mo na parang hayop? Hindi ba madidismaya dyan ang mga OFW? Na ang dating Pangulo ay minahal sila, inaruga, at binigyan sila ng proteksyon ng 6 na taon. Kinilala ang ating bansa, nirespeto ng mga bansa kung saan meron tayong mga OFW. Ngayon, sisisihin nyo? Trabahuhin nyo yan dahil kapalpakan ng gobyerno. Kung maganda po ba ang pagpapatakbo ng gobyerno natin, magkakaroon po ba ng ganyan na rally ang mga OFW? Ngayon lang po halos nangyari yan. Sa kasaysayan natin na, ang mga OFW, dismayado sa gobyerno na pinagkatiwalaan, binigyan nila ng boto para maluklok sa ating pinakamataas na panunungkulang pagiging Pangulo ng bansa. Hindi nila ine-expect na magkakaganito. Napakaganda ng expected po ng mga OFW na gagawin ng pamahalaan. Kaya nga po nagkaroon ng unit team. Ano po ang ginawang trabaho ng unit team? Pagpapabagsak sa mga Duterte. Dahil po nung makabalik, ayon na rin mismo sa Vice President ang pagiging greedy, gahaman sa kapangyarihan. Ayon na mismo sa Vice President nung makabalik sila. Ginagawa na nila lahat. Lalong-lalo ang pagtakpan ng issue nila ng 3 taon pa lang, magta-3 taon pa lang. Issue ng laganap na korupsyon. Issue. Lalong-lalo ang institusyon ng Kamara at Senado. Issue. Pera ng taxpayer. Kaya nga, dismayado ang mga OFW. Ngayon, bakit mo pangihinayangan na tulungan? Bakit mo pangihinayangan na tulungan ang mga Pilipino? Si dating Pangulong Duterte ba, pinanghinayangan tulungan ang mga Pilipino? Lalo-lalo ang mga bayani nating OFW. Bakit mo kukutsain? Dapat nga maging aral yan sa mga nanunungkulan katulad ng Pangulo. Dahil hindi nagugustuhan ng taong bayan ang OFW ang panunungkulan nyo. Kaya nagkakaganyan ang mga Pilipino. Kung maganda ba ang sinimulan nyo ng trabaho sa ating bansa, sa tingin nyo, ganyan ang ibibigay sa inyo ng mga OFW? Magwewelga po ba yan? Kahit alam nila
na bawal sa bansa ng mga pinuntahan nila dahil nga sa sobrang pagkadismaya. Walang programa. Lahat ng ipinangako ng pamahalaan hindi natupad. Bilihin, trabaho, at lalong-lalo ang krimen at droga. Di po ba? At nahandyan pa ang terorista. Nabigyan po ba ng solusyon? Ano po ang nangyari ng 3 taon? Miss Claire Vlogger, Yusek, ano po ang magaganda para ang mga OFW ay manahimik? Dismayado sila dahil ang pamilya nila, lalong-lalo ang kinikita nila kakarampot. Sa mga bansa, hindi naman po lahat ng OFW ay sagana sa kita. Pinagkakasya lang nila ang kakarampot din nilang kita na malayo pa sila sa kanilang pamilya. Tapos ang solusyon ng gobyerno, grabe, walang solusyon sa nagtataasang bilihin. Ang naging solusyon po, korupsyon, pamumulitika ang ginawang solusyon. Dinala tayo sa mga ayuda na may issue pa ng korupsyon. AKAP, program. Sige nga, Ginto, PhilHealth, SSS, GSIS, PDIC, flood control, Maharlika Investment Fund. Sa tingin nyo, hindi alam ng OFW yan nangyayari sa ating bansa? Yusek, attorney, wag niyong sisihin ang OFW kung bakit sila nagkakaganon. Itama nyo ang paglilingkod. Maging lingkod bayan kayo. Yan ang trabaho po ninyo. Nag-apply po kayo sa mga Pilipino para maglingkod, hindi para maging hari at maging diktador. Di po ba? Hindi naghalal ang Pilipino na magkaroon ng reyna, hari. Lingkod bayan ang hinalal po namin. Lingkod bayan. Di po ba mga kabayan? Lingkod bayan ang hinalal natin. Hindi mga diktador. Hindi mga hari. Na kailangan ay tayo maglingkod sa kanila, magpasweldo. At may kasama pa, di umano na isang damukal na issue ng korupsyon. Pera ng taong bayan. Tapos ngayon, kukutsain mo ang mga OFW, 17. Dapat alamin mo ang punot dulo, bakit sila nagkakaganon. Di po ba yun ang tama? Alamin mo ang problema ng OFW. Hindi mo alamin ang kulay. Bakit sila nagkaganon? Di po ba? Yung ginawa po nila ay isa po yun. Halimbawa, dapat tularan nga po yun eh. Dahil ipinahayag po nila ang kanilang pagiging dismaya. Hindi nila nagugustuhan ang pagpapatakbo ng gobyerno. Lalo-lalo yung ginawa sa dating Pangulo Duterte na pagtataksil. Paghuhudas po sa ating soberenya, sa ating judicial, at paghuhudas po sa isang Pilipino na dating Pangulo Duterte. Ipinamigay mo sa ICC, ikaw pa naghatid. Samantalang ang kaso na sinasabi nga, yung crimes against humanity, 181 cases. Crimes against humanity, 6 na taon na nungkulan. Isinama pa yung issue sa pagiging mayor niya. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Di hamak na mas marami, ginurgor, sinugi ang mga NPA. Di po ba? At lalong-lalo na yung nakaraang administrasyon ng Marcos Sr., mas napakarami po, daan-daan libo po, di umano, ang ginurgor at sinugi po ng martial law. Mga normal na tao po yun. Pero walang crimes against humanity po ron. Walang yaw-yaw na ngayon ang human rights. Di po ba? Hindi po ba? Hindi naman po tangat, gagot, bobo ang mga OFW. Nakita po nila ang ginawa pong pamumulitika. Demolition job dahil sa kapangyarihan. At yung pagtulong po, dapat ginagawa ng gobyerno yan. Ang gobyerno po ay nanunungkulan sa Pilipino, walang kulay. Bakit po naglalagay kayo ng kulay at para sinisisi nyo ang mga OFW? Nagpapasweldo po sa inyo yan. Swelduhan po tayong lahat, kayong lahat. Kung si Kamanong ay swelduhan din po ng YouTube. Kayo, swelduhan po namin kayo ng aming tax. Dahil nagtatax po kami sa gobyerno. Kayo po ang aming trabahante. Ngayon, kung ano po ang gagastusin po, penalty
ng mga OFW na nadismaya sa gobyerno sa lingkod bayan na aming hinalal, hindi nyo po pera ang gagastusin doon. Pera pa rin po ng taong bayan, ng taxpayer. Wala po kayong karapatan manisi. Dahil unang-una, wala po kayong gagastusin ni singkod duling sa mga OFW. Puro po gastos ng taong bayan at remittance. Remittance ng mga OFW ay kulang pa o sobra-sobra pa sa panggastos doon sa napakahabang panahon na nagtatrabaho ang mga OFW sa labas ng bansa. Wala po kayong karapatang manisi. Ang mga lingkod bayan po natin, kahit po ang vlogger na attorney na si Yusek Castro, wala po siyang karapatang manisi. Wala ka pong karapatang sumbatan ng mga Pilipino, ang mga OFW, sa kanilang pagkadismaya sa hinalal na lingkod bayan na magtatrabaho para sa Pilipino. Wala kang karapatan, sumbatan, dahil yan ang nagpapasweldo sa iyo. Kahit sa iyo mismo, vlogger, Yusek, pinasusweldo ka ng dugot pawis ng mga OFW. Swelduhan ka lang. Yun po ang totoo. Real talk po yun. You know? Karapatan po ng bawat Pilipino kahit hindi OFW na questionin mo ang gobyerno na pinasusweldo mo. Sila po'y lingkod bayan. Hindi po sila mga hari. Wala po tayong hinalal na hari na mag-ahari sa atin. Lingkod bayan ang hinalal po natin. Karapatan po natin yan. Magsalita, ipahayag ang nakikita natin sa gobyerno. Kung tama ba o mali ang ginagawa na nila, karapatan po natin yun. Tayo po ang boss nila. Hindi po sila ang boss natin. Mahirap po kasi pagka sobrang talino po ng isang Yusek. Ang lumalabas po, parang kinukutsa mo pa. Imbis na itama mo ang pagkakamali ng gobyerno, ang pagtatrabaho sa Pilipino, paglilingkod sa Pilipino, kinukutsa mo pa ang mga OFW na dismayado sa paglilingkod po ninyo. Yun po ang totoo. Nakakahiya po. Sa panahon po ngayon ay nakakahiya. Nakakahiya po sa buong mundo na nakikita pati ang mga number 1 tumutulong sa ating ekonomiya ay dismayado rin sa panunungkulan po ng binagoongang Pilipinas. Hindi po ba nakakahiya? Napakalaki na ambag ng OFW sa ating bansa. Dismayado sa paswelduhin, sa pinasusweldo nila na lingkod bayan, kuno. Sige nga. Kaya dapat po ito mga tambay ay magising po ang mga Pilipino na wag po natin ituring na parang mga hari ang mga lingkod bayan katulad po na isang Yusek na pagka napunta na po sa kapangyarihan na maglingkod sa atin, iba na po ang pumapasok sa utak nila. Nagiging po sila, napakataas ng tingin sa mga sarili. Hindi po ba? Para po silang mga reyna at hari na nung napunta sa gobyerno. Hindi na po lingkod bayan ang tingin nila sa sarili nila. Kaya po yung ginawa po ng mga OFW, hindi po natin panghihinayangang gastusan yan. Hindi po natin dapat panghinayangang gastusan yan. Ang panghinayangan po natin, yung ginawa po natin pagboto sa mga politiko na ganito lang ang ginawang trabaho sa atin. Yan ang nakapanghihinayang. Dahil binoto natin sila, dahil maglilingkod sila, aayusin nila ang bansa, ibabangon nila ang bansa, lalo sa kahirapan, trabaho, hindi naman nila ginawa. Ang tinarabaho lang nila, issue ng kaperahan, issue ng pamumulitika. Puro yan ang issue ng 3 taon o magta-3 taon. Trabaho po ba yan? Hindi trabaho yan. Personalan na po yan. Para po sa kapakanan po nila. Hindi po paglilingkod sa taong bayan ang ginawa nila. Wala tayong nakita ng 3 taon. Kaya po mga kabayan, yung ginagawa po ng Yusek, hindi po pumapabor si Kamanong dyan. Hindi dapat panghinayangan. Kahit ang Pangulong Marcos, hindi mo pwedeng sumbatan ang mga ginawa ng OFW. Dapat bagkusay, tulungan yan. Dahil number 1, pera ng taong bayan ang ginagastos yan. Yung pagiging dismayado ng mga OFW, yun ang dapat mong iayos. Itama mo para wala na nagrarally. Wala na mga OFW na, binabatikos ka. Itama mo ang panunungkulan.
Lahat ng ipinangako mo nung ikaw ay nangangampanya, tuparin mo. Kahit hindi mo matupad lahat, at least meron kang tinupad. Yun ang napaka-importante ron. Meron kang nagawa. Di po ba? Hindi ang natutuklasan namin, pati mga OFW, issue ng pera, pamumulitika, at nahandyan pa ang napakaraming krimen. Droga. Di umano, mga kabayan. Nakakalungkot po. Kaya po rito, mga tambay, kailangan po yan. Kalampagin po ang gobyerno at tulungan po yan. Hindi po dapat talagang pabayaan yan. At hindi po dapat kutsain. Hindi po dapat kutsain po ang mga OFW natin, mga tambay. Dismayado po yung mga yan. Dismayado po sila. Hindi po nila nagugustuhan ang pagpapatakbo po ng gobyerno ngayon. Dahil nga po sa sobrang pamumulitika, nakatutok lang po. Yan po nakita ng mga Pilipino. Tinutukan po ng gobyerno na magtatatlong taon pamumulitika at issue sa kaperahan. Yan po ang napakatindi pong pagiging dismayado. Hindi nagustuhan ng mga Pilipino at mga OFW. Wag po natin wag nating kutsain pati ang pamahalaan. Ang pamahalaan walang karapatan na kutsain mo 'yan at lagyan mo ng kulay. Nung panahon po ba ni dating Pangulong Duterte, may kulay po ba ang politika? 'Di ba hinayaan niya lang? Hinayaan niya lang ang mga issue. Naglingkod siya. Kahit anong klase ka pang Pilipino, basta Pilipino ka pa. Basta Pilipino ka, tutulungan ka kahit anong kulay mo. Pero pagdating dito, lalagyan nila ng kulay at kung ano-ano pa sasabihin. Trabaho. Yung trabaho ng pagiging lingkod bayan ang hinahanap namin. Yun ang gawin nyo. Gawin nyo yun. Kaya lang, paano magagawa ng mga ito? Paano magagawa? 3 taon na nga. Puro pamumulitika. Ano pa magagawa niyan? Sige nga, may magagawa pa ba yan? Pati nga Yusek, kasama na yata sa pamumulitika, demolition job yata ang Yusek. Dahil araw-araw tayo, ano po ang laging laman ng bibig ng isang Yusek? Ano po? Puro politika, puro Duterte. Yan po. Hindi po ba? Ganyan po ba ang lingkod bayan? Tayo po ba ay dinadala ng Yusek sa ginagawa ng gobyerno na lahat ay nasusolusyonan ng problema? Hindi. Lagi pong pinamumukha sa atin ng Yusek araw-araw ang mga Duterte. Duterte lang po ang tangi pong laman ng utak yata ng isang Yusek, mga kababayan. Yan po ang malungkot. Lahat po ng nakikisimpatsya sa nangyayari sa ating bayan ay mukhang kinukutsa pa yata, mga tambay. Kinukutsa pa yata ng isang Yusek, mga katambay. Swelduhan po natin yan. Swelduhan. Napakahirap po magpasweldo pagka ganyan ng lingkod bayan, mga tambay. Imbis na magtrabaho ng tama, pamumulitika ang tinrabaho po sa bansa, mga kabayan. Nakakalungkot po. Isama po natin sa dalangin at panalangin po, mga kabayan, ang ating mga kababayan na 17 na under investigation po ng Qatar. At sana po masolusyonan po ito, mga kabayan. At ang gobyerno, wag po niyong panghinayangan ang gagastusin dyan. Mga bayani po yan. At hindi po dapat panghinayangan. Pera rin po ng taong bayan ang gagastusin dyan. Ni Singkong Duling, walang lalabas sa bulsa kahit ni Atty. Claire at ng Pangulo. Lahat po ng gagastusin dyan, assistant, ay galing po sa pera po ng taong bayan. At napakarami pong ambag ng mga OFW. Ang ating mga bayani, napakarami po nila ambag sa ating bansa, lalong-lalo sa ating ekonomiya, mga kababayan. Hindi dapat pag-aksayahan ng panahon at hindi dapat isumbat ang gagastusin dyan, mga kababayan. Dahil yan po ay nakatulong sa ating ekonomiya at pera po ng taong bayan ang gagastusin dyan. Inuulit ko po, paulit-ulit kong sasabihin, pera ng taong bayan ang gagastusin dyan, hindi pera ng mga politiko. Kasi ang mga politiko ay nagkakapera pa sa taong bayan. Paswelduhin yan. At napakarami pang issue di umano ng korupsyon maliban sa sweldo, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, isama po natin sa panalangin ang ating mga kababayan. At siyempre po, mag-ingat na rin po. Mag-ingat na rin po ang ating mga bayani, ang mga OFW nating mga bagong bayani. Ingat din po kayo.
alamin din po ninyo ang sitwasyon po ng mga bansa, lalong-lalo po ang kanilang pulisiya. Kailangan po ninyong malaman yan. I-research nyo po. Pwede naman po i-research sa Google yan. Yung mga pulisiya po ng bansa kung saan tayo nandoon, kung maluwag po ba ang kanilang demokrasya, lalo sa politika, ay tingnan din po natin mga katambay. At para po hindi na po tayo mapahamak. At nahandyan naman po ang social media. Pwede naman tayo sa social media magpahayag ng ating pagiging dismayado o pagiging dismaya sa gobyerno na ating pinagkatiwalaan maglingkod sa atin, mga kabayan. Ganun po. Mag-ingat po at kailangan nyo rin po mag-ingat, mga kabayan. Dahil po alam po natin ang ating gobyerno ay talagang hindi ang trabaho po ay pamumulitika. Sobra pong pamumulitika ang ginagawang trabaho. Naglalagay na po sila ngayon ng kulay sa mga Pilipino. Kinukulayan na po nila, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po sa mga nagbibigay po at nagtitiwala at mga biyaya pinagkakaloob po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Jasmine Channel, Jake Yahoo 4531, Gina Ray, Soli DDS ng Berlin, Germany, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, USA, Florida, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Neshin 85, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco 8467, Ani PH Vlog Official 1770, Richard Macelon, Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque na 2648 ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara 9549 ng Los Angeles, California, Analisa Besorillo ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos 411 at Sandy Donan ng Osaka, Japan. Thank you po at shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po at ingatan nawa po kayo. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng bansa. Mag-ingat po kayo. Ingatan nawa po mga kababayan. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may OFW, mga kababayan Pilipino. Ingat-ingat po. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. At talagang mag-isip po tayo ng mabuti. At syempre, yung sinasabi ko po pag-iingat, alamin po natin ang mga sitwasyon po ng ating bansa, lalong-lalo po ang ating malayang pamamahayag, ay tingnan po natin kung doon po sa bansa na kung saan tayo meron, inuulit ko po, ay maluwag po sila, lalo po sa pamamahayag po ng malayang pamamahayag, mga kabayan. At thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po. Sa muli, paalam. Bye-bye.